Tayo sa serbisyo ng Agilan sa ikalawang bahagi na ho tayo, mga mahal po namin taga-subaybay. At gaya nga po kanina ng aking pong binanggit, meron tayong makakasama po ngayon na isa pong eksperto pagdating po sa lupa. Si Sir Hardy Lipana, isang land title specialist. Yung mga tanong ho ninyo dyan ay ihanda na ho ninyo sa mga kababayan po natin na nanonood po sa atin via YouTube channel, via Facebook Live, sa mga tagapakinig po natin via Transistor Radio. Saan mo kayong panig ng mundo, isang magandang araw po sa inyong lahat. Hindi na ho natin patagalin ang ating pong pag-uusapan po for today. Kaya po topic kanina, paano po natin maiwasan na wag ma-scam at wag maloko kapag bibili po ng lupa. So po natin si Sir Hardy Lipana, sa land title specialist. Sir Hardy, magandang hapon. Welcome sa serbisyo ng Agla, si Kuya Glenn Gatos po ito. Magandang hapon, Glenn, at maraming salamat sa iyong invitasyon sa pag-anyaya sa akin dito sa iyong programa. Alam mo, napapanoon to, Sir Hardy, sapagkat isa ata sa maraming kaso na kapag titingin ka sa mga usgado, lupa. Alam mo, totoo yan. Totoo yan, Glenn. Di ba? Isa yata kapag titignan mo kahit saan korte, maging yung alitan ng pamilya, bakit ba hindi nagkibuan? Bakit ang yung pamilya nawasak, minsan isa sa dahilan lupa. Di ba? Mana, lupa, gano'n. Tama ba? Tama yan. Di ba? Magkakaibigan, nawasak minsan dahil sa lupa. Ngayon, iba naman, naloko dahil sa lupa. Di ba? Nagbenta ng ganitong lupa, ang mahal. Pero yung unang tanong, Kuya Hardy, paano mo natin po maiwasan na wag tayong may scam kapag tayo ay bibili na po ng lupa? Ano pa yung mga step by step dito? Okay, so ang pinakauna at pinaka-importante mong kailangan gawin bago ka bumili ng lupa ay kailangan mo magsagawa ng title due diligence. Ayun. Sa titulo ng lupa na iyong bibilin. Ayun. Title due diligence. Ipaliwanag mo nga itong title due diligence. Marami na, lagi narinig due diligence. Ano ba yun? Ang title due diligence ay isang proseso ng pananaliksik at pagsusuri ng mga legal na dokumento ng lupa upang mapatunayan na tama ang impormasyon na nakapaloob doon sa titulo. Okay, at ito rin ay isang proseso para mapatunayan kung ang interest or karapatan ng may-ari na nagbebenta sa iyo ay legal. Ayun, so sabihin, genuine ang dokumento. Oo, sa madaling salita, ang proseso na ito ay upang masigurado na ang lupa na ay bibilin mo ay tama base doon sa impormasyon na nakalagay sa titulo at ang pinagbibilan mo naman, yung interest niya at karapatan niya doon sa lupain ay legal. Kasi diyan nagkakaroon ng problema, nagbebenta ng property or ng lupa, hindi naman pala siya may-ari. Wala naman pala siyang karapatan doon. So sabi, minsan, pinapakita niya na ito yung mga dokumento. Diba? Tapos minsan na masingit ko lang, Sir RB, ito, binigyan ako ng SPA nung may-ari, Special Power of Attorney. Yung pala mga peke rin yun. So paano natin malalaman na talagang sa pagsasalisik mo, binabagay mo natin ng title due diligence, yung magba-background check ba? Parang gano'n? Tama, yun yung sinasabi. Kasi napaka-importante nitong title due diligence. Kasi nga, sa proseso nito, siguro ipaliwanag ko kung bakit napaka-importante nito. Yun. Kasi kailangan kasing malaman ng mga nakikinig ngayon, ano ba yung importansya ng bagay na binabagit ni Sir Harvey na yan? Bakit ba wala kaming idea sa ganyan? Bakit may nag-aalok sa amin na ibebenta lupa namin, hindi mo lang niya binabanggit yan sa amin na yan ng mga, sabihin na natin ng mga ahente nila. Oo. So, ang una, napakahalaga nitong title due diligence. Okay. Dahil sa prosesong ito ay may iwasan natin na gumastos ng malaking halaga sa pagbili ng isang lupa na may problemadong titulo. Anong ibig kong sabihin? Kasi kapag may problema yung titulo, hindi yan maililipat sa inyo. Okay? And alam naman natin, Glenn, pagdating sa bilihan ng lupa, hindi ito biro-biro. Malaking halaga
ang nagagastos dito at yung halaga na yun, pinaghirapan yun. Tama ka doon. So, dapat hindi yun masayang. Ah. No, hindi yun masayang, hindi sila malugi kung sino man yung bibili ng lupa, no. So, napaka-importante kasi ito isang halimbawa, meron kaming mga kliyente na lumapit sa amin. Okay. Meron siyang nabiling lupa. Ah. Okay. Ngayon, doon sa lupa na yun, nagpatayo na siya ng bahay. So, binili niya yung lupa, binayaran niya, nagpatayo siya ng bahay. Ngayon, nalaman niya, yung lupa pa lang kinatitirikan ng bahay niya, hindi pala yun yung dapat na lupa na binili niya, yung katabi. Ah, ganon. Kasi, yun nga, hindi siya nag-due diligence. Ah. So ngayon, yung may-ari ng lupa na yun, kinukuha na yung lupa sa kanya. Ah. So, yan yung mga example, no, na kapag hindi tayo nag-due diligence, ito, ang importansya, kapag tayo ay nag-due diligence, may iwasan natin, no? Yung mga ganyang pangyayari. Biruin mo, ang laki na ng nagastos. So, wala siyang kamalay-malay, no? Mali pala yung lupa na pinagtayuan niya ng bahay. Kasi nga, hindi niya na-check ng maayos, no? Walang due diligence. Oo. So gaano ka-importante sa mga tao na yun na kapag bibili ka ng lupa, yung sabihin ba, yung mga nag-alok sa kanya ng lupa ay sila yung may discrepancy o may panluloko na yun? Ito sa pagkakataon naman nito, no, kasi karapatan kasi ng bumibili, no, as the buyer, no, na talagang magsagawa ng due diligence para sa kanyang proteksyon. Tama. Hindi naman sa nanloloko ang nagbebenta. No, kasi ang alam naman natin, Glenn, pagdating sa bilihan ng lupa, ang dokumento na ipapakita lang sa'yo, pinaka-importante, titulo. Yun lang title. Title. So pag ikaw nakita mo yung title, 'di ba? May makikita ka lang doon na area, nandun yung pangalan ng may-ari, and then may mga technical description doon, yung mga bearing. Pero pag tiningnan mo yon, hindi mo naman alam kung nasaan yon. Hindi mo alam kung ano yung korte nun. Di ba? So, iyon ay dapat, trabaho mo yun at bilang bumibili na may check, masigurado, masuri mo na tama, na yun talaga, yung area nun, yung lokasyon nun, tsaka yung may-ari nun. Okay. Oo. Isa ba sa dapat mong i-background check o i-double check mo yung kanyang ibinebentang lupa sa'yo, punta ka ng LRA? Tama yun. Kasi, yun nga, yung due diligence kasi, may tatlong aspeto yan. Okay. Okay? So, una, yung pagsasagawa ng tamang due diligence, no, is yung technical. Okay? Yung technical na aspeto, kailangan mong kumuha yung na-mention mo yung LRA. Sa LRA kasi, nandoon yung original na titulo. Ng lupa. Okay? So, kailangan mong kumuha ng certified copy, okay, sa LRA nung original na titulo ng lupa. At kailangan mo rin kunin, no, sa may-ari yung kopya niya, yung tinatawag na owner's copy. Kasi dalawa yan eh. Okay. Ngayon, okay, kailangan mo silang suriin pareho, ikumpara. Okay, yung impormasyon na nakalagay, ito importante ito, no, doon sa original na titulo, at yung impormasyon na nakalagay dun sa owner's copy, dapat pareho. Nagja-jive sila. Dapat identical. Walang mali to the period, yung lahat. Kopyang-kopya yun. Kopyang-kopya. Okay. Kaya tinatawag na owner's duplicate. Owner's duplicate. Kung merong pagkakaiba doon, kahit isang letra, isang numero, no, warning na yan. Red flag na yan. Magduda ka na. Magduda ka na. Ayun. So malinaw yan ha. Ano pa? Ano pa yung ito naman, siyempre pumunta ka ng LRA. Sasabihin mo sa may LRA na yun na kasi meron ako binibiling lupa. So gusto ko lang i-double check. So ibibigay ba, ipapasilip agad sa iyo ng LRA yan o baka naman sasabihin lang sa iyo na nag-ano ka lang baka naman meron kang ibang motibo diyan kaya inaalam mo kung sa taga may ari diyan, baka naman mayroon lang meron lang yan utang sa iyo, tapos ang gagawin mong pinaka-collateral niya hindi nagbabayad sa iyo itong lupa niya. Ang protection naman diyan ng LRA, kailangan una meron kang maipakita na special power of attorney. Iyon. Galing doon sa may-ari. At pangalawa, dapat meron kang kahit kopya nung titulo. Iyon. Para ikaw ay makakuha ng certified true copy. No, yun din yung protection ng may-ari. Oo. So, kung meron ka na noon, ayun, pwede mo na siyang ikumpara. So, yun isang aspeto. Ano pa ibang yung technical. Okay, so
Pangalawa naman is yung legal. Legal, okay. Kailangan malaman mo rin, no? Kailangan mong malaman yung kasaysayan kung paano nabili, napunta sa may-ari, Yung no? lupa, oh. Yung lupa. Kasi pwede palang, ano ba yun, nabili niya or namana. Naman na, Oo, kasi pag namana, magkaiba yun eh. Oo. Pag namana, kasi baka mamaya, siya lang ba talaga yung tagapagmana? Tagapagmana, oo. Mamaya, marami na pala sila magkakapatid, pero doon sa titulo, pangalan niya lang. Maraming ganyan, di ba? Nagkagulatan lang. Bakit mo binenta yung lupa ni nanay tsaka yung tatay? Hati-hati tayo dyan para tayong mga anak eh. Tsaka bakit sa'yo mo lang ipinangalan? Bakit nangyari na hindi namin alam? Kapag nabili ko na ba yung lupa na yun, tapos nagreklamo yung mga kapatid, posibleng mabawi pa yung lupa sa akin? O paano pa yung sistema nun? Tama yun, Glenn, no? Kaya nga, so, kapag ganyan, na, lalo na kapag mana, no? Kasi may hatian yan, maaaring mangyari yun. Na pag nakita mo doon sa titulo, na isa lang yung nakapangalan, no? Pwedeng maghabol. Tama. No, may karapatan yung mga ibang tagapagmana doon sa share nila. Oo, so malaking problema 'yon. 'Di ba? So kailangan alamin mo rin paano ba, no? Paano ba niya ito na bili, no? Na-acquire, paano punta sa kanya, nailipat, no? Okay. Pangalawa, nabayaran ba yung mga tamang buwis nung paglipat? Yung mismo sa amilyar. Hindi lang yung amilyar, yung tinatawag natin na sa BIR, importante yung Certificate Authorizing Registration or CAR. Ayun. Na tinatawag. Kasi ito CAR yung pala, ini-issue nung BIR. Oo. Upang pagpapatunay na pwede mo nang irehistro or ilipat yung titulo sa pangalan mo. No, yun yung kapag may pruweba. CAR ka na, galing BIR. Correct. Ayun. Oo, pwede mo na mailipat. Ibig sabihin, nabayaran mo na yung tamang buwis para dun sa lupa. No? So, yun din kasi kapag, yun nga, so pag na-check mo at nakita mo na, kasi makikita mo lahat ng mga dokumento na yun sa LRA eh, na wala pala siyang CAR, pwede kang mabalikan ng BIR doon. Oo, tama. Oo, tama so, dyan. yan yung mga kailangan yung tingnan. Yan yung legal naman na aspeto. Oo. And then, ang huli sa lahat, ito yung pinaka-importante rin ito, Glenn, yung physical. Physical. Physical na aspeto. Kasi yun na nga, di ba, ikaw, bili ka ng lupa, ibigyan ka ng titulo. Hindi mo alam, nasan ba yan? Ano yung itsura? Ano yung korte? No? So, dun sa physical na due diligence, no, ito, kailangan mo na ng tulong dito. Kailangan mo ng expert. Kailangan mong kumuha ng surveyor. Kasi yung surveyor, no, Geodetic ba yun? Geodetic engineer, no? Geodetic okay. engineer, no? Siya yung magtuturo base doon sa titulo, no, sa technical description, no. Maituturo niya sa ground kung saan yung exact location, saka yung boundary. Saan yung muhon? Mga mohon. Mga mohon, Oo. ganun, Malalaman din doon. For example, nakalagay sa titulo 200 square meters. Ah. Malalaman niya kung talagang sa lupa 200 talaga yung sukat noon. Kasi may mga kaso, Glenn, na halimbawa na meron ng mga unang nagpatayo na katabi, no? Na yung pala na nag-encroach na or lumampas na yung boundary. Nag-squat yung iba. Hindi naman nag-squat, yung bakod na Sumobra. Oo, so instead na 200 square meter, naging 150 na lang. Sumobra sila. Sumobra kasi yung katabi. Oo. Di ba? So ibig ko sabihin, bakit mo babayaran yung 200? So dapat kapag gano'n, sabihin mo dun sa nagbebenta, 150 lang yung babayaran ko kasi yung May 50 bakod. nakuha na nung kabila. Oo. Di ba? Pero kung hindi mo nga pina-check, nagbayad ka, base sa 200, nalugi ka na. Naloko ka na. Nalugi ka na. Pagpunta mo doon, ikaw na lang kakausap doon sa may-ari ng kabilang lupa. Bakit mo binili yan? Amin to. Sasabihin, babalik ka doon sa nagbenta sa'yo. Hassle. Totoo yan. Totoo yan. Yan nga, sa pamagitan ng due diligence, no, may iwasan mo na yan, yung mga ganyang problema. Kasi tama kapag ikaw na yung nakabili, ikaw na yung sasalo eh. Ikaw nasalo. Lalo na pag nagkabayaran na, Oo, wala wala nang pakialam sa yung nagbenta. No? Wala Kasi na. ikaw na yung may-ari. Nasa yung burden. Nasa iyo na yung burden, no? And at the same time, hindi naman sana niloloko rin yung mga nakatabi. Kasi baka naman at that time, no? Kasi hindi nyo sa survey, based sa sukat nila. Yung pa rin. Sinasabi nila na yun talaga yung kanila, no? Oo. Hindi naman napacheck kasi nung kabila, no? O kaya talagang nangyayari yung ganyan. Kaya ikaw, kung ikaw yung bibili, dapat maingat ka. Mag-ingat ka na, so bago lalo na yan na malaking halagang involved dyan, no? Magsigurado ka, no? Napaka-importante no? Para hindi masayang, no? Oo. Hindi masayang yung pera na gagastusin mo. Isa pa, matanong ko lang din, di ba? Sa Pilipinas kasi, merong ibang mga lupa dyan na sinasabi na wala namang may-ari ng lupa na yan. Sa gobyerno yan, so pwede ka nang bumakod. Di ba? Di ba usok-usok sa probinsya yan?
binabakura lang minsan kasi sa katagalan ng panahon na minana ko sa lolo at lolo ko yan eh. Sila yung unang mismong namayan dito. So, kumbaga sa pagsalin-salin ng lupa, at hati na sa pananaw nila, yan ang una dito ang tumira dito, lolo ko, yung aming mga ninuno sa lugar na to, for example, sa isang probinsya. So hanggang sa nanakop na lang sila. Na yung mga panahon na yun, parang bahala ka dyan kung hanggang saan abot mo gusto mo, bakuran nyo at taniman nyo. Pero sa paghaba ng panahon, siyempre, mga anak, mga apo sa tuhod, may kanya-kanya ng lupa. Tapos biglang may darating. Akin yan. Lupa ko yan. Ito, katunayan. Akin ang lupa na yan. Ito yun galing sa abogado, galing sa ganyan. Pero tapos magsasabi siya, kayo, nasan ang papel nyo? Wala silang may pakita. Pero batay doon sa kasaysayan nila, bakit sila nagkalupa? Because yun ang binigay sa kanila ng mga ninuno nila. Paano yung, ikaw ba nakaka-encounter kayo ng ganung case? Actually, maraming ganyan sa probinsya, Glenn. Tama ka. Kasi sa totoo nung unang panahon, no, sila yung mga ninuno nila, sila yung mga legal claimants. Tawag daw. Claimants lang, Okay. no? Ang nangyari, since yung mga iba kasi hindi naman nila alam yung proseso, hindi nila na patituluhan Tama ka. Yun yung na. lupa. Pero sa tagal ng panahon, sila talaga yung may possession nung proper sila yung nakatira doon, no? Kaya lang yun nga, since hindi Gubat nila pa rin, alam, sabi, wala pang hindi tao nila doon, alam kami. yung proseso, nagbabayad sila ng amilyar, no? Kulang Tapos sa kaalaman eh. nagkataon na halimbawa may isang yun nga na individual or isang kumpanya na nakapagpa-issue ng titulo. At na cover yung yun nga yung lupa na kung saan ka nagsasaka, nakatira. No? Under kasi dun sa batas natin dun sa torrent system, Glenn, no? Napaka-importante nung titulo. Kasi yun talaga ang ultimate proof of ownership, no? Kasi under the torrents system, no? Kung kanino nakarehistro yung titulo, no? Yun ang kikilalaning may-ari. Ayun. Walang pwedeng mag-question noon. Aha. So, naiintindihan ko yung kawawa yung mga matagal nang nakatira doon, no? Nakatira doon. Pero kung wala silang mapakitang valid or legal na titulo, wala rin. no, mawawala yung rights nila. Tama, no? Oo. So, yan yung, na nakakalungkot kasi hindi nila alam yung proseso. Or minsan wala naman silang kakayahan kasi meron din yan koste. Pero, ngayon, yung government, like yung patent, no, free patent, no, yan nga ini-encourage nila kasi libre yan para mapatituluhan nila yung mga lupain nila. No, ini-encourage ng government yan Saka ngayon, pati yung mga agricultural na property patent, pag yan nagkaroon na ng titulo, pwede mo nang ibenta. Correct. Ngayon, hindi katulad dati, magiging ka pa ng 5 years, no? Matagal, di ba? Oo, matagal. So, napaka-importante yun nga, kung meron silang mga lupain doon, no? I-apply nila ng titulo para maprotektahan yung interest at karapatan nila. Oo. Kasi alam mo, iba, para di ba yung mga nasa pelikula lang na, hindi pala sa may-ari ng lupa na yan. So, nagkaroon siya ng interest. Pupunta siya sa mayaman. Sir, boss, yung lupa na yun, pwede mong gawing magpagawa ka ng titulo. Hiwalas ng titulo bayawak doon. Yun yung narinig ko. Tapos, boss, kapag napatitulan mo, mamamersyontuhan na lang ako. Minsan ba nangyayari ba? Minsan yan, di ba? Sa probinsya, di ba? Yung may kapangyarihan. Minsan, di ba? Bakit ba ang daming lupa ni Mayor? Bakit daming lupa ni Governor? Yung pala, yung mga nakatira ron, hindi naman, wala talagang titulo. Sila yung gumagawa nakapagpapalitan ng titulo. Yan ang problema. Kaya lang, kapag magpalitan ng titulo, sa kanila nakapangalan, illegal illegal documents yun, tatanggapin ng kote, illegal Yun nga, katulad nga nung nabanggit ko kanina, Glenn, under kasi dun sa torrents system, yun kasi yung batas natin, no, dun sa pag-aari ng lupa. Kung sino ang may hawak ng titulo, saan nakarehistro, saan nakikilalanin Tama. na may-ari. So, walang magagawa. Walang magagawa, yung mga Kaya ngayon, sa mga pwede silang mag-file ng claim. Kaya oo. lang, alam naman natin, matagal Yung yan batas, kasi sa yan, sa korte yan. Oo, kailangan tatayo din na talagang sa iyo. Kaya sasabihin naman lagi na, opo, baka sasabihin pa ng abogado sa kabila, maswerte nga kayo Umabot kayo ng 100 taon dyan na pinatira kayo. Hindi ba sapat sa inyo yun? Di ba? Yun ang mga tira. Kaya ngayon, panahon na, kinukuha na ko ng may-ari. Pero minsan, sa totoo lang,
Hindi naman niya taga-may-ari yan. Matalino lang. Matalino lang gumawa. Okay, at ito pa yung isa sa mga tanong natin. Ano. Pero babalik po kami. Be-break lang po kami. Sapagkat ito, marami nagsasabi. Sabi ni... Gaano daw katagal inaabot? Yung pagpapatitulo po ba ito? Itong natin, itong nag-chat sa atin. Tapos sabi ni Sheila May Siguera, very informative. Nice topic. Okay, lupa talaga. Nakikinig ang mga ating mga tagapakinig. Babalik po kami ni Sir Hardy. Diyan lamang po kayo. Diyan lamang po kayo. EBC, Eagle Broadcasting Corporation. Ito ang Radyo Agila. This news is brought to you by SSS, serbisyong mapagkakatiwalaan, proteksyong maaasahan. Love with all your heart, but see with both your eyes. Have them checked at EO Executive Optical, expert eye care, state-of-the-art facilities. Bea Alonzo po for EO Executive Optical. Love your eyes. EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical with over 300 stores nationwide. EO Executive Optical. Love your eyes. Laughter is the best medicine. Ganyan kaimportante ang pagtawa. Tumutulong ito para lumakas ang ating immune system. Nagpaparelax ng muscles sa buong katawan. Sa pagtawa, maglalabas ang ating katawan ng isang uri ng kemikal na kung tawagin ay endorphins na nagpapabuti sa pakiramdam. Kapag tayo ay tumatawa, gumaganda ang daloy ng dugo at nababawasan din ang stress. Kaya, huwag nating hayaan na lilipas ang araw na hindi tayo tumatawa. Dapat pa bang lagi itong ipaalala? DCEC Radyo Agila. Lalong pinasigla, lalong pinalakas, pumapagaspas. Serbisyo ng Agila. Okay, tuloy-tuloy tayo. Abay, alam nyo ho ba, ang isnakatutuwang pangmerienda natin ay isnakatutuwang pagnegosyo na rin. Punta po kayo sa pinakamalapit na Mr. Donald Brand sa inyong lugar o mag-order via Grab or Food Panda. For franchise inquiry, maaari po kayo mag-inquire by email sa fms@mrdonut.ph. Okay, kasama ka pa rin po si Sir Hardy Lipana na sabi ko nga kanina, nagkwentuhan kami kung kaano niya si dating Brigadier General Procopio Popoy Lipana na ngayon ata ay number 2 man po ng MMDA. Sir Popoy, pag may time ka punta ka naman dito para makapanayam ka namin relatives mo, si General Popoy Lipana? Uncle ko po. Ayun. Second cousin po ng father ko. Oo, matagal kami nagkasama niyan sa Karami, ano? Tapos nasa QC pa siya noon, So ngayon nasa MMDA na siya, si General Popoy Lipana. Okay, tuloy-tuloy po kami sa aming talakayan. May mga tanong kayo, Ay, pwede kayong tumawag sa amin. Paano po ililipat ang titulo sa isang lupa na nabili mo na yung transfership of honor? Tama ba? Yun. Okay, sige nga. Iano natin to. Magandang tanong yan, Glenn. Kasi, so, after mong kapag conduct ng due diligence, no, na-check mo na na maayos yung titulo, malinis yung titulo, at nabili mo na, nagkabayaran na, ang susunod na kailangan mong gawin, kailangan ay ilipat mo na yon sa pangalan mo. Oo. Napaka-importante nun. So, unang-una, ang kailangan mong gawin ay mangalap ng mga requirements, katulad ng mga certified copy of title, yung nabanggit mo kanina, Glenn, Opo. Tax declaration, Pagkatapos nun, kukuha ka ng computation sa BIR kung magkano yung buwis na kailangang bayaran. Baka kapag binili mo, di mo alam, saan tambak pala utang niya. Kaya pala, nakasanla sa bangko yan. Di ba? Pwede bang ganun din? Pwede yun. Yun, malalaman mo kung ano yung status, yung titulo kapag Titulo. nag-due diligence ka. Nag-due Ngayon, diligence. sa paglilipat Lilipat. naman, kasi under dun sa tax code natin, meron kasing
mga buwis na kailangan bayaran Tama. bago para mailipat sa pangalan mo yung titulo, no? Ano-ano ito? Ito yung capital gains tax, no? Normally ang kailangan magbayad dito ay yung nagbebenta or yung seller. Ngayon, yung kailangan naman na obligasyon naman ng bumibili, kailangan bayaran niya yung doc stamps o DST, yung transfer tax, saka yung registration fees, no? Pag nabayaran niya na yan, yan yung mga kinakailangan kasi mga buwis na mabayaran upang mailipat sa kanya yung titulo. Okay. So, after mong makapagpa-assess kung magkano babayaran buwis, bayaran mo na yan, i-file mo yan sa BIR para makakuha ka ng kanina yung nabanggit ko, yung CAR o yung Yung tinatawag na CAR. Yan. Oo, yan yung napaka-importante. Ngayon ko lang nalaman yun eh. Sa BIR, may meron ganun. Okay, go ahead pa. Oo. So kapag nakuha mo na yung CAR, pwede ka nang pumunta sa Register of Deeds. No, dala-dala mo yung titulo mo, yung deed of sale mo, saka yung mga proof ng pinagbayaran mo ng capital gains, DST at transfer tax, no? At ifa-file mo na yan sa Register of Deeds para maproseso yung paglilipat ng titulo sa pangalan mo. Okay. Pagkatapos niyan, pupunta ka sa assessor's office. Ang aasikasuhin mo naman yung tax declaration. Ito, napaka-importante ito, Glenn. No? Kasi Apo. kadalasan ito yung naiiwan. Yung tinatawag na tax deck, no? Yung sa assessor's office. Apo. Karamihan, pagdating sa titulo, pag nailipat na, wala na, tapos na, hindi nila alam, meron pa palang tax declaration, no? Yung tax Okay. declaration kasi yun yung record ng assessor. Yun yung basihan kung magkano yung binabayaran mong amilyar taon-taon. So, napaka-importante rin nun. Kailangan na ilipat nyo rin yun. Okay. Mayroon ditong take lang siguro, sagutin mo ito ha. Safe po bang bumili ng pasalo ng property? Di ba? Meron nga, di ba? Malipas sa sakyan, di ba? Yung pasalo, di ba? Yung pasalo property, safe daw ba yun? Merong ganyan, maraming mga ganyang kaso, Glenn, sa bangko. Yung pasalo. na hindi pa nakokompleto yung bayad, no? Oo, Wala na nang gusto pambayad. wala nang pambayad, no? Saluhin mo na lang. Pwede 'yon, no? Actually, Pero safe yun. safe naman 'yan, no? Ang pinaka-importante lang, unang kailangan nilang gawin, no? I-check nila sa bangko. Yun. Unang kailangan nilang kausapin yung bangko. Ayun. Kasi merong mga ibang bangko, merong mga requirements 'yan Aha. na kinakailangan na makapag-comply ka muna bago nila payagan. Ayun. Oh, so hindi yan automatic, no? Ayun. Pangalawa, may mga taxes din dyan na kailangan bayaran kasi ang mangyayari dyan, mag-execute kayo ng hindi deed of sale, deed of assignment. Ayun. Kasi parang i-assign niya sa'yo yung interest niya or rights dun Ayun. sa property. So, hindi deed of sale yung dokumento na i-execute nyo, deed of assignment. Deed of assignment. Oo, Ayun. tapos may mga taxes din dyan na babayaran, no? Pero, most of the time, legal naman yan. Basta yun nga, kailangan lang i-check dun sa bangko. No? Ayun. Yan ang advice ko. Oo, bago sila bumili ng isang pasalo na property. Ito si Sheila Miss Guerra po. Ito kapag meron ng notarized deed of absolute sale noon pero hindi nailipat sa pangalan ng buyer, maaari pa rin bang mabenta ng seller sa ibang property? Yun nga, kaya yun yung importansya rin ng paglilipat kaagad nung titulo, no, kapag nabili mo na. Kasi yun nga na example, Glenn, meron kang biniling property. Okay, ngayon yung titulo, halimbawa sa akin, nakapangalan sa akin. Oh. Ngayon busy ka na wala kang oras, hindi mo na ilipat. Okay? Ngayon ang nangyari, yung titulo since sa akin pa nakapangalan, no? Halimbawa, nag-file ako ng petition sa court. Nagpa-issue ulit ako ng bagong titulo. Tapos binenta ko ulit. Wala kang kaalam-alam. Ngayon, yung nakabili nun, siya yung nagrehistro. Nilipat niya. Sa pangalan niya? Sa pangalan niya. So, actually, sa kaso na nagkaroon ng double sale. Oo. Kasi, di ba, binenta ko na sa'yo. Oo. Binenta ko na sa kanya. Ngayon, kung yung bumili na yon, good faith siya. No, nag-check naman siya, nakita niya sa RD. Sa akin pa nakapangalan kasi nga, hindi mo pa nililipat eh. Kasi busy ako. Tapos, siya yung unang nagrehistro. Oo. Siya yung kikilalanin na may-ari. Ayun. So, ikaw ngayon, nawala yung interest mo kahit nakabayad ka. Oo, kasi Di ba? dahil sa kapabayaan mo na rin kasi busy Pabayaan ka. mo. Correct. Na hindi mo na ilipat. So, Hindi mo na ilipat. di ba? So, napaka-importante nun para maproteksyonan yung interest mo or karapatan mo para walang ibang mag-claim or maghabol. O kaya, yung pinagbilan mo, nakamatayan na. So, di ba, under sa batas natin, pag namatay yung may-ari, automatic mapupunta yan sa mga tagapagmana. So, pwede sila maghabol. Sabihin nila, hindi naman binenta sa iyo ng tatay ko, sa amin mapupunta yan. Ayun. Kasi nga, yung titulo, hindi pa na ililipat. Nakapangalan pa dun sa
seller. Sa seller. Kaya napaka-importante sa mga buyer. Kapag nakapag-execute na po kayo ng deed of sale, no, i-transfer nyo na po, no, ayusin nyo na po yung pagta-transfer ng titulo, no. Saka yung isa pang importansya nun, yung hindi ko alam kung nabanggit ko kanina kasi merong mga deadlines yung mga buwis. So kung halimbawa notaryado na yung dokumento, yung Oo. deed of sale, Kailangan ng bayaran. tumatakbo na po yung deadline ng mga buwis, no. Okay. So, pag pinagtagal nyo po yan, no, pagdating ng panahon, kung gusto niyo na yung asikasuhin, lalaki na po yung babayaran penalty. penalty ka na. Penalty. Ayun. To give you an example, Glenn, ang surcharge natin sa capital gain saka sa DST, pag di mo nabayaran, is 25%. Malaki yon. Tapos ang interest, ito ang mabigat, ang interest is 20% per annum. Nako. So, imaginein mo, for example lang, ang babayaran mong capital gains tax is 100,000 lang. Okay? Hindi mo nabayaran on time. So, may penalty ka na surcharge na 25,000. Ngayon, yung interest mo, 20%, 20,000. Eh kung 10 taon na, hindi mo pa nababayaran. Hindi mo- That's 200,000. Biruin mo yung interest, mas malaki na doon sa tax. Oo nga. Ay, kuya, pasensya ka na, maraming tanong ha. Okay lang, Glenn. Ano unahin ko? Rights lang po yung lupa tapos pinaalis nila. Paano yung bahay? Babayaran ba sila? Yun. Yung nakatirik yung bahay nila sa lupa na rights lang sa kanila pero sabi ng mayor, alis na kayo. Paano yung bahay nila? Alam mo, yung nga yung nabanggit ko kanina, Glenn, yun yung importansya nung titulo. Kasi pag wala kang mapapakita, Wala na. oo. Pwede kang palayasin. Oo hindi mo pwedeng masabi na ikaw yung may Are. No, ngayon, Palalayasin nasa pag-uusap naman yan, kung halimbawa yung bibili, nakita naman talaga na baka kasi yung lupa walang titulo pero meron kasi nangyayari, di ba, yung nagpa-issue ng tax declaration dun sa bahay. O, baka yun naman, kung meron naman siyang tax declaration doon, kausapin niya yung bibili. Bayaran siya doon para mailipat sa kanya. Tama. Pero mahirap talaga kapag rights lang. Rights lang na. Mm-mm. Kasi kapag nag-rides ka, tapos mo na left ka na. Left, alis ka na. Ito, si Julio Cesar Viala Paser. Paano po magpa-transfer ng laman ng lupa? Ayan, magandang tanong din 'yan. Ayan. Oo. Okay. Dito kasi sa atin Glenn, may dalawang paraan yung paglilipat ng mana. Oo. Okay. Isa is kung merong will, yung tinatawag, yung last will and testament. Last will testament. Testament. Ito, ipagmamana ko tong lupa, ito, ganito. Totoo yan. Yung napapanood mo sa pelikula na, di ba, yung mamamatay na isusulat sa tissue. Valid yun, ha? Oo. Pero kaya lang, kapag may will, kailangan niyang i-probate sa court. Kailangan i-file sa court. Kailangan yung abogado magsasabi. Okay. If-file yan sa court. Court ang magde-decide na magsasabi. Okay. Sige, go Yan ahead. yung comment. Kung walang will, yung tinatawag na kailangan yung mga heirs, yung mga natira, mag-execute sila ng tinatawag na extrajudicial settlement of estate. Ayan. Yun yung kailangan na dokumentong i-execute nila para mailipat sa kanila. Ayun. Kaya lang ang isang characteristic nito, Glenn, itong extrajudicial settlement, kailangan lahat nung mga magmamana ay pipirma doon sa dokumento at lahat sila ay magkakasundo kung paano hahatiin yung lupa na mamanahin kasi dito nagkakaroon ng problema na pagdating sa hatian. Ako ang nag-alaga kay nanay, kay tatay. Ako lahat nagsakripisyo, kayo wala, kaya mas malaking akin. nung si tatay at nanay ay may sakit, ako lahat yan. Ako lahat, nagpaligo, nagpaano. Tapos ngayon, magkatayin lupa, gusto nyo kayo mas marami? Di ba? Tama yan, Glenn. May mga ganun pang meron pang mga... yun napansin na sabi ni Kuya Julio sa Cesar Sado, mapansin namin, kaya inuna namin. Ito, paano po pag may illegitimate na anak yung may-ari ng property? Entitled po ba siya sa, inheritance? Inheritance, oo. Yun nga. Tama yan, under sa natin, doon sa batas, law of succession, entitled din ng kahit illegitimate, no? Okay. Entitled siya. Pero yung makukuha niya na share is kalahati ilang nung share nung makukuha nung legitimate child. Pero entitled pa rin siya. Ayan, pasensya ka na Kuya Hardin na inuulan tayo ng tanong. Ito, kasi yung mga nakikinig sa atin, mga nanonood sa Facebook saka sa YouTube, para saan po ang amnesty kapag mag-settle na po ng property na nakapangalan sa namatay na registered owner?
Ayun, magandang tanong yun. Actually, isa yun doon isa sa talagang pinupush nung namin, services ng company namin. Ngayon, I don't know kung familiar ka dyan, meron tayong tinatawag yung estate tax amnesty. Ayun, Ongoing. sige. Ito kasi Paliwanag mo yung nga to. estate tax amnesty, ito ay in-implement po ng gobyerno. Oo. Kasi alam naman nga natin na marami tayo dito mga kababayan nga na hindi na naasikaso. May maraming namana na lupa, Oo. nakapangalan pa sa lolo, Minsan sa lola. minsan hindi alam, meron pala akong lupa. Totoo yan, no? Na sa katagalan ng panahon, hindi nila naasikaso na nabanggit ko kanina, di ba? Pag hindi ka nakapagbayad ng taxes on time, may penalty. Na lumaki na yung penalty at interest, no? To the point na pag kinumpute mo nga yung taxes, mas malaki na yung halaga kaysa dun sa value ng Value, property. So okay. kung ikaw nga naman, bakit ko pa ito babayaran? So yung government, meron tayong tinatawag ngayon ongoing estate tax amnesty program, no? Na doon sa programa na yun, una, no? Kapag kayo nag-apply sa amnesty program, lahat ng interest at penalties i-waive. Ayun. So walang interest at penalty. Pangalawa, yung tax rate, estate tax rate na babayaran nyo lang under the amnesty program is 6% lang. Hindi katulad nung unang panahon, yung unang rate, no? Ang estate tax rate nun, nagre-range siya from 5% to 20%. Mataas. Okay. Ngayon sa amnesty, 6% lang. Abay, mababa. Tapos, walang penalties and interest. Ayun. Mababa, no? And Maganda. ang kagandahan nga nito, actually, 2 beses na tong in-extend ng government para maraming mga kababayan natin makapag-avail, no? Yun. Pero ito, ang covered lang nito is yung mga mana. Minana lang, So, minana hindi to lupa. yung bilihan, no? Wala, Minana. mana lang, Oo. mana. So, lahat ng mga nakapagmana ng hanggang May 30, 2022, pababa, entitled sila. Ayun. Oo, malaking benepisyo to na mag-avail sila kasi hanggang ano na lang to, next year na lang, no? Ayun, oo. Sabi ni Julio Cesar, salamat po Sir Glenn. Thank you rin po Sir Hardy. Mapapanatag na po ako. Nasagot mo yung tanong You're niya. welcome, Julius. Ito sabi niya, mamaya si Mr. Shelly Salazar o pasensya ka na, marami tayong tanong hawak ang genuine title, nagbayad ng amilyar, nang i-verify, iba nang may-ari. Ano daw pong solusyon gagawin dito, Sir Hardy? Yun nga yung nabanggit ko Kanina kanina, pa yan, no? na Baka- kailangan na i-check mo, i-due diligence. Tingnan mo ngayon yung history, no, yung kasaysayan. Bakit iba na yung may-ari? Yun. Paano niya nabili? May bilihan bang nangyari? Or, O kasi baka naman na magic lang na nagkaroon lang ng biglang dokumento. oo. Oo, kasi kung wala rin siyang mapapakita na pruweba or legal na dokumento, paano na ilipat sa kanya Oo. yung pagmamay-ari? So, may habol ka doon kasi Ayun. ikaw may deed of sale ka eh. Oo. Eto paano mo lang to? Ito yung mga tagahanga mo baka kasi makalampas sa akin to, hindi ko mabate. Si Bianca Lipana, Ano? go dati. Shout out mo si Bianca. Ayan si Ay, Bianca. Ayan si Bianca. ang panganay na anak ko yan, mabait Ayun, yan. si Bong Cora Lipana, sabi niya, pamangking ko yan, sabi ni Kuya Bong. Sabi ni Kuya Andun yung Rinaldo Lipana, kamag-anak ko. Huwag yung magaling mong managalog, bulakenyo ka talaga. Alam mo kasi, sa totoo lang po si Sardi, matatas po itong mag-English. Kaya lang, nag-practice po managalog, kaya bulakenyo talaga yon. Hindi naman, Glenn. Ayun. Ano naman tayo? Tagalog pa rin, Tagalog naman. syempre. Ito sabi ni Victoria Lipana, ito, Paingsagon? Paingason. Paingason. Naku, puro mga kamag-anak ko na alam yan, mo Glenn. Yun na, siyempre. Ito, kumusta po kayo? Salamat po. Ang ganda po ng aming pinag-uusapan ngayon. Ito ba kayo na inaano mo na rin ito? O itong tanong na ito? Yung bumili po kami ng lupa, halagang 350,000 ang sukat. Tama ba? 350 square meter ba to? Ang sukat ng lupa ay 240 square meter lang ang binigay sa aming dokumento. Ay certificate of occupancy. Legit po kaya ito? Anong gagawin? Anong sabihin nun? So yun nga, tingin ko, Glenn, parang rights, wala pa siyang Rights. titulo, rights lang, no? Maaari naman to, basta ma-check mo lang siya talaga yung legal na claimant, and then, ikaw na ang mag-apply ng titulo. Ikaw na magpatitulo. Ikaw na. Kaya lang, kailangan, i-verify mo talaga na for the longest time, na siya talaga yung nakatira doon or yung mga kamag-anak niya. No? Pero yun nga, may risk, no? Kaya nga ako, hindi ko na-advise na bumili ng mga ganyan ng rights kasi nga may risk kasi nga walang titulo Walang eh. titulo. Oo, Rights eh. lang talaga. Oo. Okay. Kapag po nawala ang title, kapag nawala po ang title, maaari po bang humingi ulit ng kopya sa Registers of Deeds?
Pag nawala sila yung titulo. Titulo. Oo. Under kasi sa ano natin, no, sa batas, kapag nawala ang owner's copy, no, kailangan mo mag-file ng petition sa court. Judicial kasi yung proseso niyan, Glenn, no? Oo po. Kaya medyo mahirap at madugo, kaya kailangan talaga pag-ingatan nyo yung kopya nyo ng titulo, yung owner's copy. Kasi pag yan nawala, nasira, ang solusyon dyan ay court petition. Judicial process, kailangan tayong mag-file ng petition sa court upang makakuha tayo ng replacement na copy. Oo. Okay. Sino po dapat mag-process ng title transfer? Yung bumili ng lupa o yung nagbebenta? Ayan, magandang tanong yan, Glenn. No? Dapat talaga, no, ang kinakailangan na maglipat, no, or may obligasyon na ilipat yung titulo ng lupa is yung buyer, yung nakabili na. Yun. Kasi by virtue of dun sa deed of sale, nailipat na sa kanya yung interest and yung right. So dapat siya na yung mag-ayos, no, Okay. para mailipat sa pangalan niya, para maprotektahan yung interest niya. Ayun, okay. Hi po kay Ma'am Katz Lipana, pa shout out din daw po. Ito, dito tayo ulit sa ano. Gaano katagal ang paglipat po ng titulo? Ano muna kanito to, yung mga tanong. Hindi Gaano pa. katagal? Sige. Yung kanina nabanggit ko yung proseso. Gaano katagal sa ngayon, no, yung normal na proseso natin, ginaabutin ka ng mga 2 to 3 months, no, yung pagpa-process, kasi nga maraming dokumento ang kailangan, no, at maraming mga agencies involved dito, may Register of Deeds, may BAR, no, may assessor's office. Hindi lang ito parang sa isang ahensya ka lang pupunta, no? So maraming ahensya na involved diyan. So medyo matagal, may mga pabalik-balik, no, na Ayun. involved. Okay. Tatanong to si, hindi ko alam buong pangalan to eh. Last, saan daw pwede magpatulang magpa-process ng dokumento? Siguro, mamaya babangkitin ni Kuya ano yung kung paano magpa-transfer ito. Last question na po, sabi ni Julius. Kapag po ba nakapag-asawa na ako tapos kasama mga kapatid ko, may sasama din ba yung ano yun? Last question? Siguro sa mana ito. Okay, medyo ayusin mo Kuya Julius yung iyong medyo kulang sa ano. Okay, ito. Mayroon kanina nag-message kanina, ganito raw yung kaso nila. Sa kanila daw yung lupa nila. Tapos nagkautang yung tatay niya, verbal lang doon sa kumpare ng tatay niya. Namatay na yung tatay niya, nasa na kanina, parang nabasa. Namatay yung tatay niya. Ngayon, umalis sila sa lugar na yon kasi nga nawala yung mga magulang la. Pero yung lupa, sa kanila pa rin yung titulo ng lupa, kasi nga ano lang Sinanla. para kasi sinanla lang, utang lang. Ngayon, yun daw asawa, yun daw anak ng kumpare ng tatay niya, tinayuan na ng bahay ngayon, malaki na. Pukang inaari nila na sa kanila na. So sila daw wala silang pambayad sa abogado kasi mayaman na yung anak ng kumpare ng tatay niya, mayaman na tsaka matapang pa. So ano daw yung prosesong gawin para mapaalis sila dun sa, kasi gusto nilang tirahan na rin yung lupa, sila magkakamag-anak kasi nga maanan nila sa magulang nila yun Kaya nga lang nagkaroon ng, alam mo naman daw sa sa probinsya, yung mismong verbalan lang, yung utang lang, pero sige, bayar, utang ako, sasanla ako sa yung lupa ko. Parang ano lang, kasi magkakumpare, pero nagkaroon ng interest yung mga anak. Kasi namatay na pareho yung magkumpare So, paano daw proseso gagawin doon? Ang una kasi kailangan malaman natin, nagkaroon ba ng legal na document or agreement, no, in writing, yung dalawang magkumpare. Verbal lang daw Ayun kasi yung mahirap kapag verbal. Kasi di ba sinasabi nga natin na sa batas kung kanino pangalan yung titulo, kasi katulad yan, kung halimbawa sinanla, nagkaroon sila ng agreement, pwede kasing tinatawag yung ipapa-annotate mo yung sa titulo para malaman ng mga third parties na nakasanla ito. Di ba na parang hindi sila pwede maghabol. Kaya lang kung hindi nga iyon na i-annotate no, sa titulo, verbal lang, ano rin ang pruweba niya. So wala siyang laban. Kasi dapat ang ginawa nun, pag may nagsanla sa'yo, mag-execute kayo ng real estate mortgage, pa-annotate mo. Kasi yun ang protection mo. Para hindi pwedeng maibenta nun nung pinagsanlaan mo. Yung property. Kasi nakalagay dun na, uy, may mortgage yan, may utang yan. Di ba? Pero pag ganyan na verbal, yan ang risk. Mahirap. So, paano? Sila yung may-ari mismo ng lupa, pwede lang paalisin na yung Kasi sa kanila nakapangalan pangalan, no? Oo, pwede. Kaya lang, alam naman natin dito, under the law, kapag magpapaalis ka ng eviction yan, kailangan mo mag-file ng
kaso. O Kasi- pero kung kanino nakapangalan yung titulo, yung lupa, no, siya yung may interest, Pareho. may karapatan, no. Pero sasabihin, Hanggang sige, sa alis ka batas. mo rito, bayaran niyo yung utang ng tatay mo. Sabi, magkano? Ganito. Ay, hindi. Nagmahal ang dolyar eh. Siyempre, magkukwenta ng interest, di ba? Kumapala ng milyon-milyon. Sige, alis kami rito. Di ba? Alis kami rito hanggang sasabihin na, sige, para kung saan tayo, yung utang ng tatay mo, ang bayad na lang itong lupang ito. Pwede bang maging ganun minsan? Kaya hindi, kaya yan talaga ang mahirap kapag walang legal na dokumento, Yan lalo nga, na no? kapag usapang lupa at verbal lang. Verbal lang, no? Mahirap diyan, no? Kasi wala kang laban, no? Lalo na panalo lagi yung may-ari kasi titulo nasa kanya. Eh. Nasa kanya. Sa no? kanya pa nakapangalan. Oo. No. Pwede naman sabihin wala na kaming yung utang ng tatay ko, hindi namin utang 'yon. Utang niya sa tatay Oo. mo. Patay na silang pareho. Pwede tayo doon. Totoo. Di ba pwede sabihin 'yan? Saka kasi kung yun nga kung wala kang hahawakan, pwedeng sabihin sa paano mo nalaman? Pwedeng sabihin ng kabila, hindi bayad na 'yan. Bayad na 'yan. Bayad na 'yan eh. Tagal na Oo, yan. matagal na 'yan. Hindi eh. yan sinabi sa inyo kasi baka habulin niya pero bayad na yan. Bayad na yan. Alam niyo ba bago pa namatay yung tatay ko, yun ang binulo sa akin, bayad na yung utang natin. pwede gumawa ng kwento sa Larby. Totoo Diba? yan. Kung sila pwede gumawa ng kwento, pwede ka rin gumawa ng kwento mo. Totoo 'yan. O, di ba? O baka sasabihin, alam mo, nung bago namatay tayo, sabi, di paglaban mo, kasi yung lupa ninyo, amin na raw yan. Kasi raw, yun daw yung naging usapan nila ng tatay mo. Ay, hindi! Ang usapan lang ng tatay ko, bago namatay tatay ko, quits na raw, bayad na raw. So, magkakasuhan. Totoo Mahirap. 'yan. Yan yung isa sa mga nababanggit mo kaya marami tayong kaso sa lupa. Oo. Yung mga ganyang O, problema, sitwasyon. Ako, Sir Arby, pasensya ka na. Kulang ata isang oras dati. May part 2 to, ha? May part 2 to. Kasi marami pa tayong wala tayong Walang oras. problema, Glenn. Wala No, tayong basta oras. Okay. ikaw. Sige, bati na lang, Sir Arby, bago tayo tuluyang magtapos. Bati na tayo. Mm-mm. O sige, so salamat sa pagkakataon. No? So I'd like to binabati ko yung anak ko si Bianca, si Katz, saka si Mateo, yung mga nanood, yung father ko, si Dad, si Tito Bong, saka si Tita Baby. Ayan. Saka yung mga lahat ng mga taga-conveyance, realty services. Yung mga iba sila yung nagtanong eh. Oo nga, Kaya familiar yung pangalan. Ganun ba? At least, di ba, napapaliwanagan. At kayo po, mga mahal po namin taga-subaybay, no, ha? Sabihin nyo lang po sa amin kung pag-uusapan pa natin itong problema sa lupa. Totoo po yan, isa sa problema po sa Pilipinas, sa mga punta kayo sa mga korte, lupa. Di ba? Magkakamag-anak, di ba? Magnanay, magtatay, magkapatid. Lupa ang problema. Isa sa mga pinag-aawayan. Thank you so much po sa Sir Hardy Lipana, isa pong land title specialist. Napakaganda po ng ating pong talakayan for today. Thank you so much at siguro sa mga susunod pa, pag-uusapan pa po natin itong mga issue ito. Pangalan po ni Kuyang Elker Bit, Kuya Jeremy Buna, at Rowena Solomon Maduma. Happy birthday kay Mian Cubera. Birthday ni Ate Mad Salili on February 10. Ito po si Kuya Glenn Gato. Susunod na po responde sa radyo. Makasama po natin si Kuya Alex Santos, the Action Man, Alex Santos. Thank you so much. Bye-bye. Thank you so much. Kuya Hardy Lipana. Thank you so much, sir. Salamat, Glenn. Okay.